sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo huwag kayo magkulumihanan sapagkat kailangan ito'y maganap datapot hindi pa ang wakas. Magandang hapon po muli mga kababayan at binabati ko ang lahat ng aking mga subscriber dyan sa pating South Korea, India, Switzerland, dyan sa may bagong subscriber ko dyan, pating Middle East. Ngayon, pasalamat ako kasi yung video ko ay masyado ng malayo ang narating. Sana doon sa mga kapatiran ko, humihingi ako ng patuloy na suporta para patuloy na may palaganap ang mga salita ito. Salita ng Diyos, hango sa banal na kasulatan. Sabi ko, ang tao, isa sa pinakamabigat na kalaban ng Diyos, mga kapatid. Ito, usap tayo ng isang verbal na pag-uusap para magkaintindihan tayo. Ayon sa kasaysayan na mga nakasulat sa mga nakasulatan, ang isa sa pinakamabigat na kalaban ng Diyos ay yung sasamba ka sa mga larawang inanyuan na yun ako yung mga Diyos-Diyosan na binanggit dyan sa mga nakasulatan. Ayaw ng Diyos dyan mga kababayan. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng ibang Diyos sa harap niya. Kaya nga sabi dyan, sa Biblia, na nakasulat sa Biblia, kanino nga ninyo itutulad ako? Sabi ng Panginoon, sabi ng ating Ama, kanino nga ninyo itutulad ako upang makapares ko siya? Sabi nga, itingin ninyo ang iyong mata sa itaas at tingnan ninyo kung sino lumikha ng lahat ng mga bagay na ito. Nakasulat mga kababayan Itingin daw ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sino ang lumikha ng lahat ng mga bagay na ito. O diba? Itinaas niya ang ating kaisipan. Ano ibig sabihin nun? Kaya ba yung gawin ng mga Diyos-Diyosan? Ng mga pilat at ginto? Kaya ba yung gawin ng mga Diyos-Diyosan gawa ng kamay na tao? Kaya ba? Hindi Kaya ba yung gawin ng mga Diyos-Diyosang gawa kuyari sa mga kahoy na inukit? Hindi kaya yan mga kababayan Sino mas matalino? Yung kahoy na inukit ng tao o yung tao? Mas matalino pa yung tao kasi doon sa inukit Di ba mga kababayan? Yun po ang ibig sabihin. Kasi ito mga kababayan, nais ko pong ipaalam sa inyo. Verbal pa rin na pag-uusap. Ang ating Ama, ang Diyos, maging ang dakilang Kristo, ay wala silang kamukha sa ibabaw ng lupa. Ang ating Ama, ang Diyos, ay isang liwanag na hindi matitigan. Liwanag sila na hindi matitigan. Yan yung kapangyarihan nila. Yan yung kaluwalhatian nila. Kung inyo pong naalaala, noong si Moises ay nagpag-usap, si Moises, sa Diyos, sa bundok ng Sinai, nadala niya yung tapyas na bato. Yung kinasusulatan ng 10 utos. Pag baba niya, di ba? Umakyat siya sa bundok
Nakipag-usap siya sa Diyos. Pagkatapos niya makipag-usap sa Ama, pagbaba niya sa bundok, nakita siya yung mga taong kasama niya. Nagliwanag ang kanyang mukha. Hindi rin yung napansin ni Moises na yung mukha niya pala nagliwanag. Liwanag yun, replika yun ng liwanag ng Diyos, ng Ama. Kasi nakipag-usap na siya sa Diyos sa bundok na Sinai. Nung hawak na yung tapyas na bato na kinasusulatan ng 10 utos. Intindihin niyo po ako mga kababayan. Sundan niyo po ako para makuha niyo yung punto ko. Pagkatapos niya makipag-usap sa Diyos, doon sa bundok ng Sinai, bumaba siya. Sa paanan ng bundok, bumaba siya. Ay nandun yung mga kasama niya na maghihintay. Kasi di naman lahat ng kasama niya ay umakyat sa bundok. Naiwan yung iba doon sa paanan ng bundok. Naiwan. Siya lang ang mag-isang umakyat sa itaas. Nagipag-usap sa Ama. Yan. Kaya nung pagbaba niya, nakita siya ng mga kasama niya na naghihintay doon sa baba, na nagliliwanag yung kanyang mukha. Si Moises hindi niya alam. Kaya natakot yung mga kasama niya Di ba? Nagkaroon ng replika ng liwanag ng Diyos yung mukha ni Moises. Ayan. Ganyan po mga kababayan. Nagkikipag-usap sila sa pamamagitan ng liwanag. Nagpapakita sila sa pamamagitan ng liwanag din. Hindi yung mismong persona nila na ipakita sa tao. Hindi. Bawal silang makita ng tao. Yan pong katotohanan mga kababayan. Ito pa. Isang patutuo pa. Di ba't si Kristo ay inuusig ni Pablo? Hindi ba mga kababayan? Nung kasalukuyan inuusig ni Pablo si Kristo at ang mga alagad ni Kristo. Isang araw nag-cross ang kamilang landas. Nagpakita ngayon si Jesus kay Pablo. Habang naglalakad sila sa daan, kasama rin ni Pablo yung mga alagad niya. Mga kasama niya. Ay nag-cross ang landas nila ni Kristo. Nagpakita sa kanya Kristo sa pamagitan din na hindi matitigang liwanag. Isang maningning at nakakasilaw na liwanag yung nakita niya. Kaya nawalan siya ng paningin. Yan po ang kapangyarihan ng dakilang Kristo. Hindi nagpapakita ng persona, ng personal sa tao ang kanilang mga mukha. Kundi liwanag sila. O di ba, yan ang kwento mga kapatid. Kaya nga itong si Pablo nung nabulag, inutusan din na ipagamot doon sa mga lingkod din ng Kristo. Yan. Yung paminsan-minsan magpasalit tayo ng Biblia para alam natin yung history, yung kaganapan kung paano nangyari mga kababayan. Kaya nga sabi, kanino nga ninyo itutulad ako upang makapares ko siya? Wala Hindi mo siya may itulad. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sino lumikha ng lahat ng mga bagay na yan. Yan ang salita ng ating Ama. Kaya wala siyang katulad. Ano mang klaseng larawan o imahe ang gagawin mo, hindi mo maitutulad ang Diyos. Although, sa aklat ng Genesis, sabi, nilalang ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Tama yun. Pero kung sabihin natin na personal siya, yung mismo sarili niya, ipakita niya sa tao, hindi pwede. Maaari ikamatay ng tao. Mga kababayan. Bumaba nga siya sa bundok ng Sinai. Nayanig ang bundok ng Sinai. Liwanag pa lang yun. Tapos boses, narinig ni Moises. Alisin mo yung pangyapak. Sabi na gano'n, sapagkat ang iyong pinatatayuan ay banal na dako.
Busis pa lang at liwanag yung naririnig. Hindi ipinakita doon yung personal na pagbaba niya sa bundok na Sinai. Nagdala niya yung kanyang katawan. Hindi niya. Hindi ganun po. Hindi ganun mga kabayan. Sinuso ang Diyos. Ayaw niya na magkaroon tayo ng ibang Diyos sa kanyang harapan. Nakasulat naman lahat sa mga kasulatan. Ayan. Kaya kung gusto mong tumawag sa Diyos, magdasal ka, dasal ka. Diyos ko, patawarin mo. Kaya ka nakalagay dyan, isarado mo, ipinid mo yung pinto at magdasal ka sa loob. Yun ang utos dun eh. Hindi yung pupunta ka kung saan. Gawa kasi yan ng mga kalaban ng Diyos. Yung mga tuturo ng mga ganyang katuruan. Gawa yan ng mga kalaban ng ating Ama. Kalaban ng kaliwanagan. Sino ba ang kalaban ng kaliwanagan? Kundi ang prinsipyo ng sanglibutan. Hanggang ganyan po mga kapatid. So hanggang dito lamang po muli at magandang hapon sa bawat isa.